ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Pinablatter na kita, nireport na kita dito sa Amerika ngayong araw. Ito ang Wow Trending. Hitman na ipinadala daw ni First Lady Liza Marcos sa Amerika para itumba at patahimikin si Madam Maharlika Boljaquera sa kanyang mga expose patungkol sa kawalang hiyaan na ginagawa ng gobyerno ngayon sa Pilipinas, ayon pa sa kilalang vlogger at kritiko ng administrasyong Marcos na tapos na daw niyang ipablatter si First Lady Liza Marcos sa mga pulis sa US para kung sakali niya na may mangyari man sa kanya na hindi maganda, alam na kung sino ang may gawa. Dagdag pa ni Maharlika na may bit-bit daw na milyones na ipinadala si First Lady Liza Marcos para daw ibayad sa nasabing hitman na pumunta pa mismo sa US. Nag-alala naman ang mga taga-suporta ni Madam Maharlika Boljaquera baka nga ay may mangyari sa kanya na hindi maganda, kaya ang komento nila sa nasabing video, nako, iba yung pag-iingat po kayo po at ang family dahil alam naman po kung ano ang pwedeng gawin ng administrasyon sa mga tulad nyo na hindi nila kapanalig. Gabayan po lagi ang ating ama at ingat po kayo. Prayers for you, Maharlika. Our country, Philippines, needs someone like you. Take care. May Saint Gabriel the Archangel protect you always. From Canada, sana kumilos na ang lahat para maisalba ang Pilipinas bago tuluyang malugmok. We pray for your safety, Maharlika. Sir President Rodrigo Roa Duterte, tulungan nyo ang ating bayan. Grabe, mag-ingat ka at ang family mo. Ilak ninyo palagi mga bintana at door ninyo kung pwede. Bumili kayo ng baril para may panlaban kayo. Napakadelikado talaga. Mag-ingat ka. I will pray for you and your safety. OMG, sobra na ang kawalang hiyaan na ito ng First Lady. Oras na lumabas sa mga Pilipino para matigil na ang kawalang hiyaang ito ng government na tiwali. Kayo lang mga Pilipino ang makakapagpatigil ng panggigipit ng magsagawa na ito ng Maharlika. Mag-ingat ka. Po ako sa police kung saan pinablatter o nireport ko si Liza Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko mga kababayan na nagpapadala ngayong holidays ay nagpadala si Liza Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga pinadala niya dito, pero isa sa nandito ngayon ay si Melquiades Robles ng PCSO. Okay? At napag-alaman natin mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag nata-target nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, napag-alaman natin mga kababayan, mga palangga, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Liza Smugs at may dalang huge amount of money. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita, nireport na kita dito sa Amerika ngayong araw. Inireport ko mga kababayan ang pangalan ni Liza Smugs at lahat ng mga possible niyang, mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ng pangalan, pero mahaba ang listahan ko na inireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin mga palangga na impormante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Liza Smugs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Liza, sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Si Melquiades ba? O kung sino pa man. Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa statement ko kanina sa police na sinasabi ko doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Disyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo.
Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon, mag-hire ng hitman at kung ano pa man, ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, in-explain ko ito mga palangga. Kasi, isa dun sa mga question, yung suspected, you know, yung, ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin. So, inilitan niya ko doon, mga palangga. Actually, sinabi ko doon sa aking report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin, is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So pinakita ko yung mga pictures namin, sabi ko, I was their supporter. Sabi ko, I supported them since 2015. So pinakita ko lahat yung information na in-invite nila ako sa kasal, picture, lahat. Isinalansan ko po sa police blotter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika, kundi ang gobyerno sa Pilipinas na kinikriticize ko. So ipinalawanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala tong mga taong to at na-amaze, you know, yung nag-asikaso sa akin na police na amazed dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya na hindi ako nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang First Lady Ahas. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da-da-da-da-da-da-da. Sabi ko, I went back home during the campaign, da-da-da. Lahat inipinilawanag ko mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw ng buwaka ng inang Lisang yan, okay, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance. Nakikitili nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na ang kala mo yung buwaka ng inang Lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr. Akala ninyo ang drama nila ay abala sa mga paganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng julo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman at kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika, okay, ng mga pulis, and even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, ha? Kahit first lady ka, inireport na kita sa immigration. Inireport ko na lahat ng mga posible mong alipores. Inilitanya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras, okay, na gumalaw ang mga kademonyuhan ninyo. Recorded ito. Ito, naririnig ng buong bansa, buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikriticize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. Ito ngayon ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin. Naalala nyo, nung, you know, kinausap ni Smugs si Taberna para kasuhan ako, di ba? Oh, kaya kasuhan ako dyan sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buwakang inang babaeng niyang hayop na yan, na dapat wakasan nyo na, Pilipino. Nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, you know, punishable here in the US. So, kung gumagapang kayo pa ilalim, okay, inireport ko na kayong lahat. Inireport ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilatag ko na lahat ang mga posible mong gagamitin, Lisa Smugs. Akala mo, kaya mong bilhin ang lahat ng tao? Pwes, hindi mo mabibili ang lahat ng tao dito sa Amerika. At ano, magpapadala ka dito ng hitman? May bit-bit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity. Ha? Akala mo magwawagay ka, buwa ka ng ina ka? Dahil oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, but hindi ko kayo hayaang magwawagi. Mga kababayan, hindi natin hayaan ang mga hayop na ito.
So kung pagapang sila na parang ahas, ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? Pues Lisa, hindi ka makakaligtas. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa krimen na gagawin mo? Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas. Hindi ka forever yan. Sabi ko kasi ilulubog kita sa kumunoy. Hindi ko hahayaang magwagi ang kahayupan nyo ni Kuting at 10 na mga smuggler at polboronic mong kasabwat. Dahil imagine niyo mga kababayan, may pinalabas sila na itong nahulihan ng pangpa-jarbog na si Amit Chandiramani na may property dito sa Malibu. Oh, maaring what yan ay may mga contact dito ng mga tutoryo sa Amerika. It's okay. Lalabanan kita. Lalabanan kita. Wala man akong billion pesos. Wala man akong pera mga kababayan. Pero lalabanan ko sa katotohanan. Lalabanan ko sa tama yang hinayupak na babaeng ito. So ngayon mga kababayan, yan dahil galit na galit siya sa akin. Galit na galit sila sa akin. Dahil nailalabas ko yung mga impormasyon ng pagnanakaw nila. Okay? Natatakot sila sa video, sabi ni Mickey Bad Girl. Kung di ka naman siraulo, kung di ka pa naman mudlo, budod, lahat ng kaibila nasa iyo na. Wala sa akin ang video. Nandyan sa tabi-tabi mo lang. Oh, wala sa akin ang video ng polboroni Kuting. Kahit ano pang gapang mo dito sa Amerika, magpadala ka ng mga tao, gagamit ka ng mga tao maghaharas sa akin. Kahit pigain mo ko, walang video na iluluwa ko. Dahil nasa tabi mo lang, maaring ka mag-anak mo ang may hawak ng video. Yan, clue yan. Kung di ka ba naman syunga. Yung polboronic video, mga palangga, hindi lang, marami ang may hawak na nito. Maaring ka mag-anak mo, Lisa Smugs, at kaalyado mo dyan. Kaya wag mong hinahabol-habol ako dito sa video, magpapaano ka? Magpapapategi ka dito? Yes, Mercy, inireport ko na po sa police kanina. Supposedly kanina pa tayo mag-vlog. So I spent time para i-blatter ang lahat ng kanilang mga pangalan. At number 1 si Lisa Smugs. Nilitanya ko lahat. Lahat ng pwede kong ilitanya. Sinabi ko sa kanila na kapag may nangyari sa akin, walang iba. Kundi ang tumegi sa akin ay si Marie Luis Cacho Araneta Marcos, the First Lady, the ahas of the Philippines, and the President Marcos, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sila. At wala ng iba. Akala makakaligtas kayo, putang ina niyo. Tandaan niyo dito sa Amerika, kahit cold case, nasusolve, hindi nabibili ang batas katulad dyan sa Pilipinas na binibili ninyo. May mga mangilan-ngilan, but dahil sa bunganga kong ito at kailangan ko expose sa taong bayan. Chris GB, ate, sabi sa wala, there will be a revelation next year. Marami yan, mga palangga. Akala mo, dahil superpower ka, dahil hawak mo ang gobyerno, dahil si Kuting ay under desire at hawak mo ang pera ng bayan, ay kaya mo akong habulin dito gamit ang pera ng bayan. Nagkakamali ka. Sabi ko nga, kung kaya mo manggapang, ako hindi ako gumagapang. Diba? Straightforward. Kailangan ipaalam sa buong mundo na ikaw ay manggugurgur ng tao kapag hindi ka napagbigyan. Dahil hindi mo ako kayang bilhin eh. Walang katapat na salapi para bilhin mo ako gamit ang pera ng bayan. Hindi ako katulad ng mga aso, mga tau-tauhan na tango ng tango sa kapututan mo, kabuturan mo, kapulburunan mo para lang umamo sa'yo. Hindi ko kailangan ng posisyon, hindi ko kailangan ng pera dahil kaya akong mabuhay at kumain. Hindi katulad ninyo. Ang pagpupulburon nyo ay kinukuha nyo pa galing sa pera ng bayan. Jutang ginina ninyo. Bangag ang Malacanang, sabi ni Miss Sonny,
Topak. Wala, ano pa nga palangga? Pulburon. Remy, thank you. Kaya thank you sa mga prayers ninyo, mga palangga. So, marami dito ngayon, nasa mga bataan ni Lisa Smugs na nagbabakasyon sa Amerika. So, sabi nga sa akin, ng aking informante, Miss Maharlika, mag-ingat ka. Dahil ang iba sa kanila nagdala ng huge amount of money. Okay? Kaya paano ka makadala ng pera dito? That's immigration violation. 25,000, ilan ba? 10,000 pala, na 25,000. $10,000 lang ang allowed. Pero, I'm not sure lang kung ang ginamit is Philippine passport, the regular passport, o yung diplomatic passport. Kaya mga kababayan, alam nyo na tinatarget ako ng mga buwaka ng inang to dahil hindi nila ako kayang bilhin. Hindi nila ako kayang bilhin para tumahimik. Sabi ko nga, isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Itataya ko na ang natitira kong buhay, hindi para ibuwis ang buhay ko, kundi para malugmok yung mga yan sa kumunoy. Dahil sila ang nambudol, sila ang nagwalang hiya sa atin, sa inyo lahat. Thank you sa mga prayers ninyo. Ngayon, mga kababayan, sana ang video ni Kuting, wala nga sa akin palangga. Wala sa akin, ang clue, maaring nasa kamag-anak ninyo. Kaya wag nyo akong dinadamay-damay dyan sa pulboronic video ninyo. Unang-una, hindi ako ang humithit. Hindi ako ang suminghot. Hindi ako ang bangag. At hindi ako ang nagkuha ng video. Ang habulin mo, yung kumuha ng video habang bangag na bangag si Kuting. Hindi ako, wala akong kinalaman. Habulin mo mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga appointees mo. Bago ka magurgor, mauna na si Lisa, sabi ni Florenda Fenwick. Palangga, kakampi natin ang langit. Right? Kakampi natin ang langit at kakampi ko kayo. Ang katotohanan ay nasa atin. Kaya kita mo ginagawa, di ba? Dahil gigil na gigil siya, naghanap siya ng mga taong mangharas sa akin. Matagal nang gumagapang si Lisa Smugs. Naghanap siya ng mga taong takutin ako at sindakin ako. At ngayon, itong holiday, ito yung worst. Nagpapadala siya ng mga tao dito para mag-stalk sa akin. Pangay na ka? Akala mo matalino ka? Matalino ka sa panggagancho. Mas matalino ako sa'yo. Dahil nalaman ko ang kahayupan mo.